What's up? Nagalangan tayo. Walang energy. Wala sa mood. Diba? 1, 2, 3, go! What's up mga kabalitang takas? Bakit ang lalim mo naman doon? Deng, deng, deng. Ano nang gagawin natin? Ay. Napansin niyo ba yung Pagpasensyahan niyo na ang aming outfit. Kasi, ano yan, best effort na namin. Ito na yun. Best effort na to. Wala eh, sunod-sunod yung event, so wala kami masuot. Oo, nakita niyo na lahat. So, ayun, napaka-special ng, very, very special ng episode na to kasi, bakit nga Ngayon lang ba? nilabas yung shades niya. Kasi ngayon ko lang to na-flex. Mag-isang buwan na yun nabili. Na ngayon ko lang siya na-flex. Anyway, yun nga. Very, very special ng episode na to. Kasi ano bang meron ngayong araw? Sa posting na ha? Hindi sa ano bang meron sa posting ngayong araw? Yeah, buti nililinaw ko. Ngayong, alam naman natin, palapit na yung Pasko. Or, Hindi na, Pasko na ngayon. may declare na. Posting neto, Pasko na. Pasko na. Yeah, sa bagay, Pasko na. Again, everyone, Merry Christmas, by the way. Merry Christmas! Merry Christmas, pagod na pagod na. Sobrang pagod kami. Wala kaming energy. We're glad because we're blessed. And then, Sorry guys, wala kaming energy masyado, medyo mababa. Kasi ngayon, sabi ko na sa inyo, nung sinushoot namin tong episode na to, galing kami ng 4 na simba, 4 na mass. Sobrang lagpas na kami sa langit. Uy! So, pwede na kami gumawa ng marami kasalanan. Bawi. Joke lang. From the season 2, episode 6, Art of Letting Go, let's go and read from Luz. Sabi niya dito, letting go of someone whom you love very much is so hard and painful that up to now, I'm still coping. I know he's already happy, pero di mo pa din maiaalis tanongin sa sarili mo, what if? Lahat naman ginawa mo para lang makasama pa kayo, kaso kung siya na rin mismo ang may gusto umalis kahit na masakit tanggapin. If only we have the power to bring back the hands of time para magkasama ulit. Wow. So for me, kapag iyan ang pag-uusapan, mahirap and it takes a lot of courage, determination, guidance, and prayers for us to be able to move on in our life. Oh, masyado naman deep yun dito. Thank you so much, Luz, for sharing your insights or personal experience at some point. Yeah, totoo naman. Medyo mahirap din talaga pagdating dun sa mga sistema na gano'n na right now, nung una hindi talaga sila okay, kaya sila nag-end up dun sa wag na matuloy. And then right now na nagka-age na sila, okay sila, and then eventually they are thinking, what if? Diba? What if hindi siguro nila sinukuan? What if sinubukan nila ipagpatuloy? Baka sa akin ka nakatingin. Parang may pinaparinig siya sa akin. Kaya sinasabi ko, hindi nakakaano lang yung sinabi yung what if. Next. Do you have someone? Do you have someone? Oh, yeah. Mabasahin. Sabay pa kami no? Okay, so yung comment is... Patuwa ako sa friend. Ako tayo busy-busy dito. Hindi ko na ina-expect. Yung mismong director natin yung lumunguya. Kaya nga eh. Kanila ko pa nga gusto sabihin, kumakain na naman siya. Okay, so this is from Sebastian Baste. Sobrang tama nito. Letting go isn't just about losing someone. Sometimes it's choosing peace over pain and choosing ourselves over situations na hindi na tayo pinapahalagahan. Minsan ang hirap bitawan ng mga bagay na minsan nagpasaya sa atin, pero kailangan para may space for better things ahead. Thank you for reminding us na okay mapagod at okay bumitaw. Yeah. Yun lang, basically yun, the art of letting go. 'Di ba? Kasi hindi lahat ng let go mo is will end up sad and miserable. Sometimes it's just a blessing in disguise. Yeah. Honestly, totoo din naman yun. And then, how about let's try to maybe that's somehow connected din naman sa magiging topic natin ngayon, which is yung idea nga ng mga old traditions. Is there any particular traditions or, alam mo, if you're going to compare yung
right now, 2025 versus the old traditions that we experienced before, may mga na-let go ba? May mga bagay bang nawala talaga na ginagawa natin noon? Dami, Diyos ko. Kasi pansinin natin, may simbang gabi pa din naman. May mga ilan pa din. May mga parol. ginagawa pa rin. May mga nag-Christmas tree pa din, may Christmas lights. But, for you guys, ano yung pinaka-naaalala nyo nung mga kids pa? Ito nga yung tanong ko dyan eh. Nung this past few weeks or days, lagi ko tong tinatanong sa mga nakakasalamuha ko, tumanda lang ba talaga ako? Or lumungkot ba talaga yung Pasko sa Pilipinas? 'Di ba? Hindi siya per family lang. Kasi kung kung konti lang nakakaramdam nun or kung kunwari family lang naman nakakaramdam nun. Kami lang. Pero hindi kasi halos lahat ganun yung nafe-feel ngayon. Or is it because sa nangyayari ngayon sa atin sa bansa or sa lahat sa social or dahil ba tumanda lang talaga tayo ganun. Yun din yung point, no? Yung right now sabihin na natin, mas tahimik, oo. Mas less yung ingay na naririnig natin pagdating yung usual. Di ba sinasabi nga natin, di ba? Philippines has the longest celebrations ng Christmas. Yes. Kasi once na nagpasok na yung burn months, May Jose Maricha. Kakanta na si Jose Maricha. Di ba? Caroling. Andun na siya, may caroling na and such, pinaprepared na. Ngayon wala. Ngayon na nasa digital era tayo literally, tahimik yung mismong paligid natin. Pero ang pinakamaingay ang social media lang. Yun yung sinasabi ko, is it everybody faking it na lang? For cloud na lang. No, parang gano'n na lang yung nangyayaring sistema na bakit siguro ko nasasabi? Kasi ako naipit ako doon sa dalawang generations na may mom, yung, ano tawag nito? Yung the boomer type. And then ako na part ng millennials. And then naging part din ako ng alpha and then ng beta. Parang nakikita ko yung ba't palaylo ng palaylo? Yeah. Ba't imposible naman sabihin na tumatanda ka lang kasi lahat din naman ng nauna sa akin. Tumanda din. But eventually, mas mahaba nga lang yung naging experience nila pagdating sa mga pag-celebrate. And kung sila nga, kaya ang sinasabi, di ba, naging biruan nga ito eh. Is it maybe part na idea is yung mga old generations literally na nagpasimuno is onti silang nawala at sumama kay Lord. But it's really impossible na yun yung maging reason. Kasi, oo, masaya na may katahimikan. But, it's very unusual pagdating kay Philippines. Yes. Na yung Yes. mismong celebration ng Christmas. Hindi mo nga masabing simoy ng hangin eh. Na nararamdaman mo ng Pasko. Simoy ng usok na. Literal, oo naman for But here in Mandaluyong, pag nakita mo na yun, automatic, may tiyangge. Yeah. may Ngayon mga- wala na. Ano tawag doon? Yung mga sinasakyan. Ferris. Hindi, perya. Perya. Yung mga perya. Wala na ngayon Before, I used to visit mismong munisipyo na ang ganapan ng perya, yung merong mga makukuha kang pinggan and such. Alam nyo yan. Imposible yun. Alam nyo yan. Tapos dati laging vinivisit yung Policarpio, tapos ngayon wala na. Laging sobrang Binabalita daming pa tao. yun sa TV eh. All the time. Wala Actually, na. before tatandaan ko, may namimigay pa ng candies doon. Lagi. Lagi talaga. Tsaka maraming talagang bilihan. Honestly, wala naman nagbago. Yung mga bahay nila, same pa din. Because I recently Yung visited light the area. same pa rin. Same pa din. Yung mga bahay na nagtatayo even before, same pa din. Feeling ko yung vibe lang talaga nung Christmas seasons nung this past few years yung nagbago. Yung kahit same design, same light, same Christmas, same setup. Ang nagbago is yung mga tao talaga mismo. Yung pakiramdam nila pagdating ng Pasko na. Kasi may mga Ano nila? may mga even though na bago yung mga kunwari yung sa pangangaroling kasi 'di ba dati ano yan pagkapatak pa lang ng December nangangaroling na araw-araw yung Before mga bata. December pa eh. Oo. Kami noon dati sa province nangangaroling talaga kami bahay-bahay. Ngayon ewan ko ngayon wala nang masyadong mga batang gumagawa noon. Gumagawa. Tapos, yung yung pagbibigayan ng mga regalo, like, hindi naman kasi, ako for me
as a hindi naman materialistic na tao. Hindi kasi ako yung yung nag-expect ng mamahalin, 'di ba? Kung mabigyan ako ng keychain, masaya na ako dun eh. Kasi kapag Christmas, it's all about giving, 'di ba? And receiving also. Pero that doesn't mean naman na kapag nagbigay ka, nag-expect ka na may ma-receive. Kumbaga, yun yung spirit of Christmas kasi ng Pilipinas, 'di ba? Kasi yun talaga ang tradisyon ng mga Pilipino, yung nagbibigayan talaga sila ng ng mga regalo. Although may mga ganong traditions na hindi nawala, may point pa rin talaga sa Pasko na mararamdaman mo na malungkot na siya. Na hindi na siya ever same as before. 'Di ba? Na parang parang ang cold na, parang ang lamig-lamig na. Yung parang dati, di ba masaya tayo pagpasok ng automatic yan yung December. Pag December na malamig na. Malamig na. Yun nga yung tinatawag natin, simoy ng hangin, di ba? Amoy mo na yung simoy ng Pasko mismo. Pero ngayon, malamig pa din naman. But eventually, hindi na siya yung same feeling katulad ng sinasabi nga natin. Yung excitement. I'm not sure if pandemic also one of the factors. Feel ko malaki siya sa tao. Malaki, could be. Or talagang ito na yung naging pinasok na bagong era na everybody chose to have this kind of peace na I know somehow okay siya, but are we missing something? Yeah. Is this the kind of celebrations we want to continue? We want, alam mo yun, ipasa on the next generations? Or we still choose the old celebrations that, alam mo yun, na ginagawa natin before, na sana yun yung maipasa natin. Kasi even kami kami lang sa family, sa side ni mama, lagi yun, may ganap kami, palaro. Yun din, Same. kami Palaro. din. Sa Lagi kami province. mag-aabangan na yan, kasi magbibilangan na kami yan eh. Yung literal na yung Wala. 30 days, mag-aano na kami ng mga regalo. Kasi matik yun, kailangan mailapag mo na ng mailapag. Kaya sobrang dami. Ngayon, pag ang ending na namin, pag simbang gabi, sabay-sabay. Sabay-sabay gigising kahit ayaw mo, sabay-sabay kayong pupunta. Nakikita ko pa din, sobrang dami ng tao nagsisimbang gabi. Oo. But, sobrang dami pa din naman tambay sa simbang gabi. Wala naman nagbago. Nakikita Pero ko rin sa napansin ko yung mga nagsimbang gabi ngayon, bukod sa yung iba nagka-clout na lang din ng simbang gabi. Siya, every year napansin ko, paunti siya ng paunti. Kasi dati, napansin ko, pag magsisimbang gabi, lalo na dito sa San Felipe, napupuno talaga yung labas, as in. Kaya nga, nag-decide sila na hindi magpa-park doon sa pagsimbang gabi. Kasi nga, napupuno siya ng tao. Pero this past few years, napansin ko, or ewan ko, baka hindi ko lang talaga natsyempohan, hindi na siya napupuno sa labas. Pero siguro totoo yung sinabi na malaking factor yung pandemic. Kasi nasanay tayo na lahat online. Nasa laba. Ano daw? Sa laba. Nasa loob ba? Sa loob. Hindi, baka kasi sa Roblox na sila Personally, tingin nyo ano yung nagbago? Kasi nung mga bata kami, palaging automatic, parang nagiging reunion na siya ng buong angkan. So, nung mga bata kasi kami, laging may party, tapos yung usual Pinoy Christmas na may may nagbibideo okay, tapos may mga palaro, may raffle, mga ganun. Tapos every year, either pakaunti yung mga umuuwi sa amin, nakamag-anak, or nawawala na yung mga ganong parties. Tapos, simula nung namatay yung lolo ko, syempre, di na kami complete sa bahay. Kasi simula nung naging broken fam, siguro one factor din yun eh. Simula nung naging broken fam na yung families namin, parang suddenly, hindi na kami complete. So, kapag magpapasko sa bahay, mag-aabang na lang kami ng 12 o'clock para magbukas ng regalo, tas after na matutulog na kami. Naging ganun siya, tas nawala na yung caroling, nawala na yung magbe-video okay, nawala na yung mga dating traditions na ginagawa namin. Tapos parang suddenly, nakaramdam ako na ang boring na.
Hindi talaga. Hindi content. Parang hindi talaga same yung yung feeling kaysa before. Rozo. Sa akin, similar. Kasi usually tuwing December, lalo na sa side ng lolo ko. Tuwing December, lalo na sa side ng lolo ko. Nagiging reunion din kasi siya. Tapos yung tipong, kahit yung hirap ng lumakad yung matatanda, pagsasama-samahin talaga namin sila sa isang lugar para makita nila yung mga apo nila na nagkakasiyahan. So, ang daming games na at tatandaan ko, ang dami kong naiipon na wallet. Tapos wala akong ilalaman. Pero hindi. Ang masaya kasi dun yung kahit yung mga bata yung naglalaro, nakikita mo sa kanila nung masaya sila. Pero nung isa-isa silang nawala, parang unti-unti na rin nawawala yung spirit of Christmas dun sa side ng family namin na yun. Although 16 kaming magpipinsan na lumaking ganon, 16 din kaming nakapil na parang iba na yung nagiging Pasko namin. Hindi na kami nagsasama-sama like before. Wala na yung mga palaro, wala na yung mga gift givings, wala na yung sharing of meals. Na sobrang saya dati. Kahit mapapagalitan ka pa, hindi ka kumakain kasi laro ka ng laro. Pero super saya nun before. Pero nung nawala sila, parang nawala na rin yung tradisyon na nilulook back namin, na talagang nilulook forward din namin every Christmas. So, Ano naman, sa akin, same lang din kila Ate Easy. Pero kasi sa situation namin, nangyayari lang siya, hindi siya yearly nangyayari kasi sa amin kasi sa Bicol, pag bare months, palaging dinadaanan ng bagyo. So, usually, pag dinadaanan kami ng bagyong December, ang balik ng kuryente sa amin, either February or March na. Sobrang lala. Oh, really? Kasi isla kami, so matagal bumalik yung kuryente. Pero, parang, ang twist lang nun, parang walang TV, walang cellphone, walang such. So parang kung naabutan nyo pa yung Coleman na ilaw, yung binobomba, yun lang yung ilaw namin. Tapos paglalabas lang si mama ng gitara. Marunong kasi mama mag-gitara. Tinuturuan niya ako mag-gitara. Tapos kakanta lang kami ng mga Christmas songs. Parang yun lang yung namin, para maitawid yung Christmas. Parang yun yung naaalala ko. Tapos parang yung before ako umalis, yung 2 consecutive years, bago ako mag-college, parang doon lang siya nagawa, yung parang Party magsama-sama, magpa-party-party, parang magdadala ng pagkain, magpa-potluck. Doon lang siya nagawa kasi hindi mo mabagyo, hindi mo mabagyo. So, doon lang siya kila Lola. Although, nung namatay na si Lola, namatay na din si Lolo, parang wala nang pumupunta doon sa bahay. Yung kasi yung parang meeting place. meeting place kasi yun yung malaki yung space. Doon kasi lumaki yung mga tito at tita, sila mama. So malaki talaga yung space, parang isa siyang mahabang table na yung may kabisera pa. Yung magkabilang dulo, dito ang papa, dito ang mama, ganon. So ayun, same lang din kila Ate Easy, nangangaroling din. Pero sa amin kasi, hindi siya December nagsa-start yung caroling before. As in, bare months, pagpatak talaga ng September, meron na. So, nung pag-uwi ko last time, 2023? Ganun pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit, pero kasi sa province, parang mapupor ka lang talaga dun sa lugar namin kasi pupunta ka ng isang place lang, parang sa bundok, para makapagkuha ng signal. Kung hindi ka mangangaroling sa ibang lugar or mag-iikot ka dun sa place, wala kang ganap. Sa loob ka lang ng bahay. So parang yun lang din yung siguro ganap ng tao. Kaya parang hindi siya nawawala yung tradition. And yung parang mga ginagawa kasi ng mga matatanda dun sa amin, parang pinipilit nilang ipasa yung mga tradisyon. Hindi lang sa side ng yung mga party and such, like yung sa pananalig din. Kasi parang di ko alam kung meron din dito noon o kung meron ginagawa siya yung parang Kristiyanong turog. Parang siya, every after midnight, parang ginagawa siya, parang in preparation, parang din siyang nobina. Na parang in preparation to Pasko. Tapos pag miss kong Christmas Eve na, parang
magsasama-sama yung lahat, yung community as in, pupunta siya ng chapel. Oh, ang cute. Oo, tapos, may mga pagkain din dala doon sa mismong chapel. Tapos doon magkakainan, magkakwentuhan and such. Tsaka konti lang, kasi provinces, so konti lang kayo, di ba? Tapos Konti lang. magkakakilala halos lahat sa inyo, sa magkakakilala community. lahat. Oo. Ayun yung masaya. Mm. Di ba? Kasi sa amin sa province, kasi medyo malaki na yung Batangas eh. So, Oo. hindi na siya yung small community na lahat kayo magsasama-sama. So, kanya-kanya talaga yan per family. Kaya siguro malungkot. Tsaka, napansin ko lang, kasi yung mga kabataan ngayon, kasi dati even adults nangangaroling. Ngayon, kinakahiya na May nila. grupo-grupo. Ewan ko, bakit Ewan ko, kinakahiya? bakit kinakahiya na nila yun? Pa rin. Kung meron lang akong time, nangaroling Kaya nga eh. nangaroling na rin ako eh. Siguro yun din yung time na kasi wala namang vary sa akin wala masyadong difference yung dito sa Manila versus sa province ko din. Almost the same lang yan. Except lang yung iba lang talaga yung masasabi kong sense of community na meron nun sa province. Kasi literal na lahat ng tao open sa bahay nyo. Pag nag-open ang lola ng bahay, literal na kahit sino hindi mo kilala, basta kapitbahay, papasok. Unuin ka na lang. Sino ba to? Gumano ka na lang. Wala, hindi ko alam, magugulat na lang ako, papasok na lang literal. Kukuha na lang ng pagkain, ganito, ganyan. Basta ang sabi, magmamano ka. Yun ang mga laging sistema. Pero, yun ang I don't have a chance makilala lahat sila kasi nga, lagi nga sinasabi, matanda yan, magmano ka, lola mo yan, lolo mo yan, tito mo yan, tito mo yan, tita mo yan. Lahat ka mag-anak niyo kahit hindi naman talaga. Probinsya, oo. Pero literal na ganun yung naging sistema na napagdaanan ko na parang, hiwalay kasi kami, yung mga bata, hiwalay siya ng table lagi. Hiwalay lagi ng, laging may pwesto sa amin ng mga bata. Mga bata at yung mga hiwalay lagi. Doon kayo mag-enjoy. Tapos yung mga matatanda, laging may sarili silang table sa amin. yung mic mo, darling. Ay, sorry naman. Laging may sarili silang table. Hanggang nagiging ganap nila pag may sariling table sila. Kami yung ang autosan kasi nun, yung mga dalaga. Ang totoo. Mga dalaga, binata, yun ang mga, yung mga bata, hahayaan niya sa isang gilid lang dun sila naglalaro. Pero, ang pinakamasaya kasi noon, hindi nawawala yung palaro kasama lahat. Lahat kami may palaro. Na kahit yung lolo-lola nyo kasama sa palaro. Yun yung pinakamasaya lang. Siguro kasi ngayon sinasabi ni Zoe din kanina na malaking factor din talaga yung mga matatanda. But eventually kasi, yung times din naman nila, hindi ko masasabi kasi yung time din naman nila, hindi din naman nila masyadong na-experience yun halos. Kasi nga, di ba, yung time din ng lolo ko, doon yung gera, ganap, sistema. So eventually, for me, doon talaga nag-start yung literal na pag-celebrate ng Burmans during yung mga boomer type, yung mga boomer era na sila talagang halos. But, Lahat na din. But, ang pinaka, siguro talaga nito, yung ganap kahit dito kay Manila, ang naging difference lang, mas maraming paputok dito at mausok. Totoo. Na hindi ko na-experience nun pag nasa province. Oh, meron kami. Oo. Nga motori. Oo. Oo. Mas malala pag weird paputok. Pero dito kasi, mas mailaw yung mga ginagamit nila na fireworks. Kumpara naman sa na hindi naman masyado. Dito, ang mahalaga kasi sa province, may lechon ka eh. Sa amin, pinakamahalaga yan, may lechon ka, tapos ang usapan, okay na yan, mag-work na lahat yan, sunod-sunod na yung handa. Kasi lahat ng laman nun, makagawa nila ng paraan para maluto. Iba-ibang luto na yon. So, yun dito naman yung pinaka na-experience na iba din kasi maingay dito. But in a sense na literal na dito ko na-experience kasi yung caroling. Hindi ko siya na-experience sa province. Dito ko na-experience ang caroling. Dito ko na-experience yung literal na nangangaroling yung buong grupo. Pupunta kayo ng isang bahay ng kaibigan, high school days. Pupunta kayo ng bahay ng isang kaibigan, mga ngaroling kayo lang din magkakakilala. Yung nanay nung classmate nyo, yun lang din ang kakarolingan nyo. Sila din ang magbibigay sa inyo. So, siguro yun ang masabi ko, iba yung sense of community talaga noon, based sa story din naman natin. I think, some of our, followers din siguro, makaka-feel din ito. Iba yung sense of community noon kasi, lahat ng tao open.
yung kainan, yung kantahan, yung sayawan. May tinatawag pa nga disco sa amin Disco. Disco eh. Oo. So, iba yon. Also, iba din yung sistema ng mga palaro. But, lahat naman siguro may bad side, may good side yung celebrations. Siguro, like for example, before, hindi naman masyado nila, parang obligado ka lagi pag sinabi ng magulang mo, pupunta tayo doon, lahat kasama. Automatic yun. Ngayon kasi parang may power ka na to say no eh. Yun yung napapansin ko. Yung parang ngayon, you have your own voice, you have a purpose, you can use it, it depends on you how you're gonna use it. Yun yung nagiging sistema ngayon. Kasi dati, wala kang pwedeng sabihin. Pag sinabi ng magulang pupunta tayo doon, bihis ka, sundin mo. Tapos yung, ako na muna magtatago. Wala akong alis, di ba? Ako muna magtatago. Pambibili natin ng ano mo yan. Laging ganun yung sistema, you know. I mean, lahat naman yan may nag-good side. Yung parang dati wala kang boses kasi pag bata ka, ang lagi mong iisipin, rumispeto ka sa matatanda. So, hindi ka pwedeng mag-no. But, ako, I'm thankful at some point. But ako kasi ang pangarap ko lang ngayon, sana, muli, siguro it also part of, ano din to eh, everybody can be encouraged if yung mismong surroundings mo or yung mismong saan ka located is pinapa-feel pa din na same pa din sana yung celebrations. Like for example, ngayon, I keep on waiting na sana, kailan kaya ulit magkakaroon ng tiyanggian? Kailan kaya ulit magkakaroon ng ganap na ganyan? I mean, I know it's too loud. I know it's, alam mo yun, so chaotic, magulo, ganito, ganyan. Crowded. But, yun yung feel ko na celebrations, yung lahat ng tao, ito ha, sample ko, yung munisipyo, yung iikutin mo lahat kasi may paninda, iikutin mo. Kahit wala, hindi mo naman kailangan bibilhin mo. Kasi masaya eh, nagkakagusto. Tsaka hindi, mura. Meron pa nga, di ba, yung sumisigaw, yung nauso yung nag-record nung 20 na lang, 10 na lang. Yung mga nagiging Pasok ganong mga sistema, suke. Jose. Ngayon, Pero yung ano yung huling Paskuhan ng munisipyo, doon ko na feel na ang lungkot. Kasi even though may ganon, wala na masyadong tao. Tapos kung may magkukumpulan man ng mga tao, doon na lang sa may part ng pagkain kasi magpo-food trip na lang sila. Yan nga pala yung last na nag-perform pa sila Bea sa munisipyo. Oh. Yeah, I remember. So, yun yung last na, after nun, the next year, tinanggal na nila. Tapos, wala, nung time na yun, kasi dun din ako, nag-ikot mostly. Tapos, dun ko na-feel na, bakit ganun? Ang lungkot na nga. Kasi kahit may ganun, yung mga tao mismo yung hindi na nakakaramdam ng spirit of Christmas. Tapos, na next year, nawala pa siya. So, mas lalong lumungkot na yung Ako, dilim na nga, oo nga, ang dilim na nga, hindi na masyadong mailaw. Ako yung tawag nito, yung na-feel ko ngayong 2025. Yung 2024, medyo okay pa. Pero siguro nga kasi ngayong 2025, sobrang daming nangyari, hindi lang sa personal, kundi sa national level, sa society. So, so sobrang daming mga issues pagpasok ng bare months, hindi lumabas si Jose Marie Chan sa feed ko. Actually, kasi 'di ba ng mga past years ang talagang humor ng Filipino pagpasok ng September si Jose Marie Chan Si Mariah Carey. Ngayon wala akong nakitang Jose Marie Chan sa news sa feed ko. Kasi ang lumalabas na sa feed ko is puro mga issues ng Philippines, ng worldwide, yung mga war. Yes, so parang instead of we as Filipinos preparing for the Christmas, parang naging nag-focus sa kung anong nangyayari na negative around us. So parang nawalan na rin ng gana. Oo, nawalan na rin ng gana yung mga tao na i-hype yung Christmas spirit this year. Tapos ngayon, nung mga latest, 'di ba, kahit sumapit na yung December, ganun pa din, wala pa din masyadong nag-hype sa Christmas.
Dati kasi sa balita pa, di ba nagka-countdown pa sila, tapos nag-aabang pa yung mga tao sa balita kapag magka-countdown. Ngayon kahit mag-countdown, wala na tayong pakialam. Mm. Kasi parang mas importante yung nangyayari. Tsaka, sige, totoo rin naman. Ikaw muna, ladies first. Hindi, kasi on a perspective naman ng isang AdPR student, parang napansin lang din namin, may case study kami ngayon na parang ino-observe namin yung mga advertisers ngayon. Parang hindi sila masyadong nag-hold sa sa spirit ng Christmas. Kasi before, yun nga, pagpatak pa lang ng September, parang pamphlets, above the line, mga marketing and such, parang lahat yan, parang pakalat yan sa mga tao. Sabog yan lahat. Pero ngayon, parang mid-November or parang after pa lang siya ng undas ginawa. Or parang December na siya mismo December ginawa. So, sa behavior kasi ng tao, I mean sa Filipino mindset kasi, pag hindi mo siya nakikita, hindi siya binababad sa'yo, parang hindi mo siya may immense or parang hindi mo siya mapipil talaga. So parang ang nangyari sa mga Pilipino ngayon kasi wala silang masyadong nakikitang na-absorb na mga pailaw, wala silang masyadong nakitang pula-pula and such, color theory. So recently na lang siyang ginawa yung mga malls and such. So and mga advertisements din, kung mapapansin pansinin niyo yung mga advertisement natin ngayon sa TV. So parang wala silang masyadong touch ng Christmas din. Dati ladies choice, di ba? Parang September pa lang meron na yung kaganap. Tsaka may Storya. Coke. Coke, meron din yan palagi. Lahat ng mga yan, yung mga Brands. stores. Baka naman, sa mga binensya naming brands. Ayun. So parang, tama yun. Wala silang mga masyadong mga storyline, mga... Tsaka pansin nyo, kahit AC, before, nung ginawa natin, every day nagka-countdown tayo, right? Last year. Ngayon, anong na-post natin for Christmas? Wala! So, sorry guys. Isa pala kami sa problema. Advertising. Ayun. Wala, yun lang. Siguro baka nga nagiging natin na in reality, hindi naman talaga nawawala yung diwa ng Pasko eh. Nagkakaroon lang ng ibang priority lahat ng tao. Nagkakaroon tayo, like for example, you mentioned Brian, di ba, na dahil walang masyadong nakikita sa paligid na sana sumisimbol sa Pasko, hindi siya nafe-feel ng lahat. And because of that, ang laking factor niya na nakaka-apekto sa bawat isa, na parang lalo nating nafe-feel ngayon na ang Pasko ngayon ay hindi na talaga literal na katulad noon. Yes, nagbabago naman talaga eh. But na-embrace natin yung sadness, yung loneliness, yung negativity, yung parang black and white na lang. Just like when we walk outside right now, nang nakikita mo na lang poste ng ilaw. Kasi even the government, even the local ng bawat area, hindi na rin nag-e-effort para iparamdam yung symbol nung mismong Pasko. There's no symbolism at all eh. I mean, I do understand guys na maybe those particular local government nagkakaroon din sila because of the issues right now in the government, something, kaya medyo nagkakaroon din sila ng safety measures on paano nila gagawin yan. But for us, I hope maintindihan din to na no matter what happen, lahat tayo may ginagawa na nakaka-apekto din. Lahat tayo, kasi kung tutuusin, we can retain, we can always make it worthwhile, we can always do the things that we used to do. But bakit hindi natin ginagawa na? Tayo din mismo eh. 'Di ba? Kasi nagbibigay na rin tayo ng reason. Una, gastos eh. Pangalawa, effort. Nakakapagod. Hindi naman tayo na I mean, hindi naman nasusuklian yung effort din naman natin eh. 'Di ba? But before, wala naman nagka-count, 'di ba? Yes. Wala naman nagka-count. As long as pumatak yan, sabi nga, 'di ba, Christmas is a season of giving. 'Di ba? It's always a season of giving, which means, kaya sabi nila, 'di ba,
iba ang kahulugan ng nagbibigay sa naghahandog. Yeah. Ang nagbigay ka lang because may kailangan. May kailangan ka at naintindihan mo na may kapalit ka. Pero yung naghahandog, binigay mo ng buo. Inalay mo nang wala kang hinahangad na kapalit. And that was the old traditions that we used to do. That was the old giving that we want to remember sana. But right now, sabi ko nga tayo sa grupo natin, nag-e-effort pa rin tayo to give each other gifts. But apparently, like for example, you mentioned din na kayo nga nakalimutan nga namin mag-countdown It's not because we are so busy, because last year we are also busy. 'Di ba? But anong nangyari? Kasi hindi din kami naka-feel. At some point, nagkakaroon din tayo na parang pagod, literal, Parang bigat. ginagawa na lang natin, if ever nagagawin natin siya, parang gagawin na lang natin siya out of obligation na lang. Which is mali. Mali. Kasi wala lang, kasi kailangan gawin It's not a tradition anymore. Feel like, Kaya siya ang bigat gawin, no? Kaya siya ang bigat gawin. Unlike before na parang may listahan kang bit-bit May listahan kang bit-bit. And then, lagi kang excited na kung ano yung ibibigay mo at anong pinaghahandaan mo. Yung ngayon, parang, okay na yan? Okay na yan? Okay na yan? Lagi na lang tayo nasa sistema ng okay na yan. Na parang, mahalaga na lang ba ito talaga? How about, when will be the time na mafe-feel ulit natin na yung Christmas is really Christmas? Kasi hindi naman natin dati sinasabi na Christmas is 25 only Once a bar months in, lagi na nating sinasabi yun. Pasko na. 'Di ba? O sabihin na natin factor, hindi na lahat ng tao may TV. Hindi na lahat ng tahanan may TV. Dahil nasa digital era na nga Yun din yung tayo. masakit 'Di ba? In reality nasa digital era na nga talaga tayo. Pero 'di ba dapat meron pa din sanang walang sumusukong gumawa. I hope sa ibang brands, sana meron pa din na gumagawa ng gumagawa. Yung mga particular videos to let your audience feel na Pasko pa din. Right now, itong 2025, maybe ito yung pinaka mababa yung energy. But I hope hindi ito yung hindi ito yung ma-meet natin when 25 talaga pumasok na. I hope na pag nagsimba tayo ng 25, ma-embrace pa rin natin na si Lord yung sinelebrate natin. Tunay na diwa ng Pasko. Tunay na diwa pa rin ng Pasko tayo. Andun pa din tayo talaga literally. We are hoping na sana ma-feel pa natin talaga ulit. Kasi, ito lang yon, pag walang nagisimula, wala talaga. Laging-lagi natin tayo yun. Laging yung sinasabi natin hanggat walang isang taong magpupush at gagawa ng aksyon, walang mangyayari. So right now, I hope ma-maintain yun at may mga tao ding gumalaw. Sa family namin, actually, since kaming magpipinsan, namulat kami sa ganong tradition. Gusto na namin siyang i-continue ulit. Na kahit, sa amin muna magsimula, tapos kami na yung hahatak sa matatanda. Totoo. Kasi para lang mabuhay yung tradisyon na kinagis na namin before na super saya. Although, hindi naman kasi mawawala yung negativity na parang mag-aaway na lang bigla. May iyakan na naman. Pero, andun pa rin yung saya na hindi mo mapapalitan. I think year 2025 is a reflection year. Yung parang ngayon, since mag-end na yung year, parang tinanggap na lang natin na this is what happened for the year 2025. Kasi a lot of things happen. Hindi lang sa bansa, hindi lang sa society, but also sa TEC. There were a lot of changes. So many people left. Madaming pumasok, madami ding umalis. Dami naming struggles and challenges. Even kanina lang, di ba? A lot of things happened this 2025 and mixed kumbaga ako, ngayong Pasko, mixed emotions ako eh. May part na masaya ako, may part din na nakakalungkot din na ganito yung nangyari sa 2025 and sa Pasko rin. So, yun. Siguro itong topic natin na to,
as you've said na nga it's a reflection. And I hope na right now, ma-realize natin na yung tradition, may life yan May life yan na tayo yung pwedeng mag-alaga, tayo yung pwedeng mag-ayos, but pwede natin siyang iangkop lagi dun sa mismong panahon or dun sa nangyayaring generations. Pwedeng mag-evolve pero sana mag-evolve siya in a good and positive way. Hindi siya ma-retain ng ganito. Why we want to do this, why we want to have this particular topic, because sana ma-help nyo din na, or maka-help din kami sa inyo na ma-reflect nating lahat na despite of everything, despite of nangyari, mabibigat na pinagdaanan natin ngayon 2025, personal man yan, sa kakaibigan man natin yan, or kahit na sino man yan, bansa man yan, or ibang lugar man yan, I hope piliin natin na maayos yung bawat traditions na kinaugalian natin. I hope lagi pa rin meron, kasi yun lang yun yung pinakatingin kong masasabi nating legacy, dahil we were able to keep the traditions and evolve it dun sa mismong generations na kinabibilungan natin ngayon. But don't always forget that this particular celebrations is all about Jesus. Sana bawat ginagawa natin, like for example, kanina minention din sa homily, na we tend to forget we have the particular celebrations, kahit ito sa family nilang 24, magregalo tayo and such, but apparently, pag dumating na yung 12, right after mabuksan na, we forgot kung sino yung sino yung celebratory, sino yung celebrant talaga natin. And then, I hope every Catholic people ma-realize yun na walang mawala at walang maligaw dun sa landas, dun sa usapan na yun, na ito pa rin yung sineselebrate natin. Hindi siya usual ganap lang natin. O nga nung sinabi ngayon kaya na sa homily, ang dami ko nga palang kilalang gano'n na sistema, na parang natutulog na sila tapos gigisingin na lang, oy magto-12 na, kailangan nyo ng tapos magbubukas, pag nag-12 na, magbubukasan na ng regalo, o sige na, matulog na kayo ulit. That's sad. O nga sad nga, nakakasad nga na ma-realize na at some point, guilty ang napakadaming tao pagdating sa ganyang usapin. Tsaka sana hindi lang, kasi Filipinos love to celebrate every occasion, diba? Before. So I hope, after this, since mag-year end na, hindi lang Pasko yung isa-celebrate nila. Sana ibalik natin yung Filipino traditions to every occasions, kung ano mang klaseng tradition yung ginagawa nyo sa mga bahay nyo or sa community nyo, sa every occasions na meron. Sana hindi siya mag-stop dito because of some negativities that's been happening around us. So sana hindi tayo mawalan ng gana na i-celebrate yung every occasions na meron tayo. And also, as we reflect, sana rin magkaroon tayo ng way na maipadating din sa iba kung ano yung klaseng reflection na na-realize natin this Magandang year. balita. Panginoon. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa episode na to. And don't forget to Yup. like, share, and subscribe So again, to our YouTube channel. Ha? Ito Channel pala. Merry Christmas. Galit yung host namin. Before anything else, gusto naming mag-thank you kasi for the past months, ang daming nagsisimba sa amin, especially sa Mega Mall, tapos nag-ahay, nagpapapicture. Maraming salamat po sa pag-support na sa Last Actionist Choir for the past months and sa pakikinig ng aming podcast. And I hope sa mga susunod pang buwan, linggo at taon ay nakasama pa rin namin kayo dito sa Kapalitaktakan. So, yun lang guys. Thank you for Merry Christmas pala. Merry Christmas, guys! Bye-bye! Merry Christmas, everyone!